Isang puting gown na puno ng dumi. Isang pangakong napako sa gitna ng simbahan. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Sigaw ni Rafael habang ang cake na gawa sa recipe ng yumao kong ina ay nakakalat sa sahig. Tinapakan ng kanyang kabit. Akala nila, tinalo nila ako. Hindi nila alam. Sa isang pirma ko lang, magiging abo ang lahat ng karangyaan nyo. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Huwag kang makitid ang utak, Althea. It was just a cake. Humingi ka ng paumanhin kay Marisa ngayon din kung ayaw mong mapahiya tayo sa lahat ng mga investor na narito. Ang mga salitang yon ni Rafael ay tila mga talim na humiwa sa gitna ng katahimikan ng engrandeng ballroom. Sa harap ng daan-daang bisita, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, ang tinig ng lalaking kapapangako pa lang na magmamahal sa akin habang buhay ay naging kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pag-aalala, walang bahid ng pagtatanggol. Ang tanging nakikita ko sa kanyang mga mata ay ang takot. Hindi takot na nasasaktan ako, kundi takot na baka mawala ang mga koneksyong pinakaiingatan niya. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa sahig. Doon, sa gitna ng puting marmol, nakakalat ang 4 na palapag na wedding cake na pinagpuyatan ko ng halos 48 oras. Hindi lang ito basta harina at asukal. Ito ang huling hiling ni nanay bago siya pumanaw. Isang recipe na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang bawat dekorasyon, ang bawat disenyo ng asukal ay binuo ko ng may kasamang dalangin na sana ay maging kasing tamis ng cake na ito ang aming pagsasama. Pero ngayon, ang puting icing ay namantsahan na ng dumi at ang isang bahagi nito ay durog na durog dahil sa dulo ng sapatos ni Marisa. I'm so sorry, Althea. It was an accident. Hindi ko naman sinasadya. Masyado lang talagang madulas ang floor. Wika ni Marisa sa isang tonong pilit na nagpapakumbaba. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Nakita ko ang maliit at mapang-uyam na ngiti sa gilid ng kanyang mga labi habang nakakapit siya sa braso ni Rafael, ang braso na dapat ay sa akin sa gabing ito. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng mga bubog. Ang suot kong gown na gawa sa pinakamahal na tela ay biglang naging mabigat. Tila isang kulungang sumasakal sa akin. Napansin ko ang aking mga kamay na nanginginig. Ang mga daliring may mga paltos pa dahil sa paghawak ng mainit na asukal para lang mabuo ang mga bulaklak sa cake na yon. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis ko sa loob ng 3 taon para suportahan ang negosyo ni Rafael ay tila naging basura sa isang iglap. Bumalik ang aking ulirat nang marinig ko ang bulungan ng mga bisita. Kulang sa breeding, sabi ng isa. Ganyan talaga kapag galing sa hirap. Masyadong emosyonal sa maliit na bagay. Dagdag ng isa pa. Ang bawat salita ay parang mga karayom na tumutusok sa aking dignidad. Inaasahan kong hahawakan ni Rafael ang kamay ko na sasabihin niyang ayos lang Althea, ako ang bahala. Pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ex-girlfriend. Tila ako pa ang kriminal sa sarili kong kasal. Althea, ano ba? Bingi ka ba? Sabi ko humingi ka ng tawad. Muling pag-uutos ni Rafael. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng pagkairita. Sa gitna ng aking panlalabo ng paningin, dahil sa nagbabadyang luha, nakita ko ang paglapit ng kanyang ina, ang dati kong biyenan, na kailanman ay hindi ako tinanggap. Lumapit siya at bumulong sa aking tainga. Sapat lang para ako ang makarinig. Magpasalamat ka at dinala ka namin sa pamilyang ito. Huwag mong sirain ang gabi ng anak ko dahil lang sa isang cake na kaya naman naming bayaran ng triple. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang lamig. Isang katotohanan ang gumapang sa aking sistema. Ang pamilyang ito, ang lalaking ito, ay hindi kailanman ako minahal. Ako ay isa lamang kagamitan para sa kanilang ambisyon. Ang bawat haplos at matatamis na salita ni Rafael sa nakalipas na mga taon ay isa lamang puhunan para makuha ang aking tiwala at ang aking talino
Sa likod ng kanyang tagumpay, dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Pinilit kong huwag hayaang pumatak ang luha. Tumingin ako nang diretso sa mga mata ni Rafael. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may buong paghanga. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa lahat ng narito na kung hindi dahil sa aking mga lihim na pamumuhunan, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay matagal nang bumagsak. Gusto kong ipamukha sa kanila na ang cake na tinatapakan ni Marisa ay hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman nila dahil gawa yon sa pag-ibig na hindi nila kailanman maiintindihan. Ngunit hindi ako sumigaw. Nanatili akong tahimik habang nararamdaman ko ang huling piraso ng aking puso na tuluyang nadurog gaya ng cake na nasa sahig. Ang katahimikang ito ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang pag-alis na hindi nila malilimutan. Sa gitna ng kislap ng mga hiyas at bango ng mga mamahaling pabango, isa lang ang tanong na naiwan sa aking isipan habang nakatingin sa kanilang mapang-aping mga mukha. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kasinungalingan? Rafael, kapag nalaman mong ang taong minaliit mo, ang siya palang may hawak ng iyong hininga? Ang gabi ay balot ng isang malapot na katahimikan habang binabaybay ko ang daan patungo sa mansyong itinuring kong tahanan sa loob ng 2 taon. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga lumalabong alaala. Ang suot kong wedding gown ay punit na sa laylayan, at ang dumi mula sa natapon na cake ay tuyo na, tila isang mantsa sa aking pagkatao na hindi na mabubura ng kahit anong sabon. Pagbaba ko sa harap ng malaking gate, hindi ko naramdaman ang karangyaan ng puting mansyon. Sa halip ang bawat haligi nito ay tila mga bantay na nagbabalaw sa akin. Hindi pa ako nakakahakbang ng maigi sa loob ng malaking pintuan nang salubungin ako ng matatalim na salita ni Doña Aurora, ang ina ni Rafael. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot pa rin ang kanyang mamahaling terno, habang ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik dito pagkatapos mong ipahiya ang anak ko sa harap ng mga bisita. You're such a bad luck, Althea. Mula nang pumasok ka sa buhay namin, puro kamalasan ang dinala mo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng marahas na paghampas ng kanyang kamay sa lamesang gawa sa Nara. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo, yakap ang aking sarili, habang nararamdaman ang panginginig ng aking mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagod at pagkamuhi. Tiningnan ko ang paligid, ang mga kristal na vase, ang mga painting na ako ang pumili, at ang mga kurtinang ako ang nagbayad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan na binuo ko para sa lalaking akala ko ay karapat-dapat sa aking sakripisyo. Bakit hindi ka makapagsalita? Wala ka na bang maisip na palusot? Dapat lang na umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. You don't belong here, you gold digger! Muling sigaw ni Aurora habang itinuturo ang pintuan ng may pandidiri. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanya. Binuksan ko ang aking maliit na bag at inilabas ang isang folder na kanina ko pahawak. Inilapag ko ito sa ibabaw ng lamesa nang walang anumang emosyon sa aking mukha. Hindi nyo na kailangang tumawag ng security, tita. Dahil bukas na bukas din, kayo ang kakailanganing umalis sa bahay na ito. Mahinahon ngunit mariin kong sabi. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Binuksan ko ang folder at ipinakita ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Ang mansyong ito o ay hindi nakapangalan kay Rafael. Hindi rin ito sa inyo. Nakapangalan ito sa AV Legacy Properties, isang kumpanyang pagmamay-ari ko. Sa loob ng 2 taon, ako ang nagbabayad ng mortgage nito, ako ang nagpapasweldo sa mga katulong, at ako ang bumubuhay sa inyo habang ang anak niyo ay abala sa paglustay ng pera sa ibang babae. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang mapangaping mukha ni Aurora ay biglang napalitan ng isang ekspresyong hindi maipinta.
halong gulat, takot, at pagkakaila. Inimbento mo lang yan. My son is a successful businessman. Hindi niya kailangan ng pera mula sa isang katulad mo. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok si Rafael. Ang kanyang barong ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay balisang-balisa. Hindi niya pinansin ang kanyang ina. Agad siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking balikat. Althea, anong ginawa mo? Why are my credit cards declined? Pati ang payroll ng kumpanya naka-freeze. Althea, we need to talk. May pagkakamali lang sa bangko, right? Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Malayo sa mapagmataas na lalaking humiyaw sa akin sa simbahan kanina. Inalis ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Tiningnan ko siya nang may halong awa at pandidiri. Walang pagkakamali, Rafael. Tinapos ko na ang lahat ng kontrata. Ang lahat ng perang galing sa akin ay binalik ko na sa aking account. At ang kumpanyang ipinagmamalaki mo? Isang shell company lang yan na binubuhay ng aking mga investment. At ngayong wala na ako, wala na ring halaga ang piraso ng papel na hawak mo. Napansin ko ang isang dokumento sa ibabaw ng folder. Isang ulat ng transaksyon na hindi ko pamilyar. May nakasulat na pangalan ng isang dummy company, Lira General Trading. Doon napupunta ang malalaking porsyento ng pera ni Rafael bago pa ito makarating sa akin. Sino ang nasa likod nito? Bakit tila mas malalim pa ang lihim ni Rafael kaysa sa inaasahan ko? Hindi pa ako nakakasagot sa sarili kong tanong nang biglang sumabog ang galit ni Rafael. Ang kanyang mukha ay naging kasing dilim ng gabi. Hinablot niya ang aking braso ng napakahigpit, sapat para maramdaman ko ang sakit na tila babali sa aking buto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasasabitan sa leeg. Akala mo ba, ganoon lang kadali ito? Akala mo ba, papayag akong nakawan mo ng lahat ng pinaghirapan ko? Bulyaw niya habang itinutulak ako palapit sa pader. Hinding-hindi ka makakaalis sa bahay na hangga't hindi mo binabalik ang lahat ng kinuha mo sa akin. Walang aalis dito. Ang tunog ng pagkakandado ng pangunahing pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang hatol na nagkulong sa akin sa loob ng isang impyernong ako rin ang bumuo. Ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay tila isang habambuhay na pagkakakulong. Ang mukha ni Rafael, na dati ay puno ng tamis at pangako, ay naging isang maskara ng kasamaan. Ramdam ko ang mariing pagdiin ng kanyang mga daliri sa aking braso. Isang sakit na nanunuot hanggang sa aking mga buto. Ngunit mas masakit ang katotohanang hinahayaan niya ang kanyang sarili na maging isang halimaw dahil lamang sa pera. Akala mo ba matatakasan mo ako, Althea? Matapos mong ubusin ang pondo ng kumpanya ko, wala kang pupuntahan. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong sa loob ng madilim na sala, habang ang anino niya ay tila isang higanting lumalamon sa aking kaliitan. Sa isang pagkakataon ng kanyang pagkalito, dahil sa galit, buong lakas kong tinulak ang kanyang dibdib. Hindi ko inisip kung saan ako kukuha ng lakas, ngunit ang imahe ng aking ina at ang kanyang mga sakripisyo ang nagbigay sa akin ng huling hininga ng tapang. Kumaripas ako ng takbo patungo sa pintuan ng mga katulong, ang tanging lagusan na hindi pa niya nakakandado. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na sumusunod sa akin, ang kanyang mga mura na humahabol sa aking likuran. Ngunit hindi ako lumingon. Nang makalabas ako sa gate, sinalubong ako ng isang malakas at malamig na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking paghagulgol na binabalot ang buong lungsod ng isang makapal na kumot ng dilim at tubig. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga latigo na humahagupit sa aking balat. Ngunit mas pinili ko ang lamig ng bagyo kaysa sa init ng impyerno sa loob ng mansyong yon. Tumakbo ako ng walang tsinelas. Ang laylayan ng aking mamahaling wedding gown ay naging mabigat dahil sa putik at tubig. Sa gitna ng kalsada, huminto ako at marahas na pinunit ang mahabang buntot ng aking gown.
Ang puting tela na simbolo sana ng isang bagong simula ay naging basahan na lamang sa ilalim ng aking mga paa. Isinumpa ko sa bawat patak ng ulan na ito na hinding-hindi na muling may makakatapak sa aking pagkatao. Matapos ang ilang oras ng paglalakad sa ilalim ng kawalan, narating ko ang isang lumang apartment sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Tondo. Ito ang lugar na laging sinasabi ni nanay na puntahan ko kung sakaling mawala ang lahat. Dito, sa gitna ng amoy ng luma at basang semento, nahanap ko ang isang maliit na silid na sapat lamang para sa isang tao. Ang dingding ay may mga bitak at ang kisame ay may mga tulo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. Inilabas ko mula sa aking maliit na bag ang tanging bagay na naisalba ko, ang lumang apron ni nanay. Amoy hari na pa rin ito, amoy ng pagmamahal at pag-asa. Niyakap ko ito ng mahigpit habang nakaupo sa malamig na sahig. Naalala ko ang mga gabing wala kaming makain at tanging ang amoy ng niluluto niyang tinapay ang nagpapakit sa aming mga sikmura. Nay, nandito na ako sa baba, pero pangako, hindi ako mananatili rito. Bulong ko sa hangin. Nang huminto ng bahagya ang ulan, lumabas ako para bumili ng isang maliit na piraso ng tinapay sa kalapit na tindahan, gamit ang huling barya sa aking bulsa. Habang naglalakad pabalik, nakita ko ang isang payat at basang-basang aso sa gilid ng kalsada, nanginginig sa lamig. Tumigil ako at lumuhod sa harap nito. Piniraso ko ang tinapay at ibinigay ang kalahati sa kanya. Hati tayo. Pareho tayong walang matakbuhan ngayong gabi. Pero bukas, magiging maayos din ang lahat. Mahina kong sabi, habang hinahaplos ang ulo ng hayop. Ang init ng katawan nito ay tila nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Bumalik ako sa aking silid at sinubukang ipikit ang aking mga mata. Kahit na ang bawat tunog ng kulog ay nagpapaalala sa akin ng galit ni Rafael. Ngunit bago pa ako tuluyang makatulog, narinig ko ang isang mahinang kalos sa labas ng aking pinto. Hindi ito ang tunog ng hangin. Ito ay tunog ng mabibigat na hakbang na sadyang tumitigil sa harap ng aking lagusan. Sa ilalim ng siwang ng pinto, nakita ko ang isang madilim na anino ng isang lalaki. Nakatayo lang siya roon, hindi kumakatok, hindi nagsasalita. Ang aking puso ay tila gustong tumalon sa aking dibdib sa takot. Sino ang makakaalam na narito ako? O baka naman, nahanap na ako ni Rafael. Nanatili akong walang kibo. Hawak ang isang maliit na kutsilyo mula sa aking bag. Habang ang anino sa labas ay dahan-dahang gumalaw, tila may inilalagay na kung anong bagay sa tapat ng aking pintuan. Ang amoy ng luma at amag sa loob ng maliit na silid na ito ay tila isang paalala na ang lahat ng karangyaan ko noon ay isa lamang panaginip na mabilis na naglaho. Habang nakaupo ako sa tabi ng pintuan, ang aking puso ay tila isang tambol na nagkakarirahan sa kaba dahil sa aninong kanina pa nakatigil sa labas. Ngunit nang dahan-dahang mawala ang anino at mapalitan ng tunog ng mabibigat na hakbang na palayo, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Wala roon si Rafael. Sa halip, isang maliit na baso ng mainit na kape at isang piraso ng pandesal ang nakalapag sa sahig. Sa ibabaw ng isang lumang piraso ng dyaryo. Huwag mong titigan yan, baka mapanis. Isang matinis at paos na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa dulo ng pasilyo. Doon ko nakita si Aling Rosa, ang may-ari ng paupahan na may hawak na walis tambo at nakasuot ng duster na kupas na ang kulay. Hindi libre yan, Hija. Isasama ko yan sa singil mo sa kuryente bukas. Napangiti ako ng bahagya. Isang ngangiting hindi umabot sa aking mga mata, ngunit nagbigay ng kaunting init sa aking dibdib. Si Aling Rosa ay kilala sa buong eskinita bilang isang babaeng masungit at laging nagrereklamo. Ngunit ang kape sa harap ko ay patunay na sa kabila ng magaspang niyang pananalita, ay may puso siyang nakakaunawa sa isang sugatang kaluluwa. Salamat po, Aling Rosa.
Mahina kong sabi, habang kinukuha ang kape. Ay nako, huwag kang magdrama sa harap ko. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi ka mabubuhay sa yaklang. Singal niya bago tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang mawala, tumigil siya sandali. Yung lumang hurno sa dulo ng kusina, gamitin mo kung gusto mo. Ayaw nang gumana ng thermostat niyan. Pero kung marunong ka talagang magluto, mapapaamo mo yan. Ang salitang horno ay tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng aking kadiliman. Matapos kong maubos ang kape, agad akong nagtungo sa communal kitchen ng paupahan. Doon, sa isang sulok na puno ng sapot ng gagamba, ay nakita ko ang isang lumang gas oven. Kalawangin na ang pintuan nito at ang loob ay puno ng uling, ngunit para sa akin, ito ay isang kayamanan. Inubos ko ang sumunod na 3 oras sa paglilinis. Gamit ang isang lumang basahan at kaunting sabon, dahan-dahan kong tinanggal ang dumi ng maraming taon. Sa bawat kuskus ko sa bakal, tila kinukuskus ko rin ang mga alaala ng pagsisisi at sakit sa aking isipan. Ang bawat gasgas sa aking mga kamay ay naging simbolo ng aking determinasyon. Nang maging malinis na ang lahat, inilabas ko ang aking lihim na sandata, ang maliit na notebook na naglalaman ng mga recipe ni nanay. Binuksan ko ang pahina para sa Pan de Gloria. Hindi lang ito basta tinapay. Ito ang tinapay na nagpabantog sa maliit na panaderya ni nanay sa probinsya bago siya nagkasakit. Wala akong mamahaling mixer o dekalidad na harina. Ginamit ko ang aking mga kamay para masahin ang masasa sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy. Ang tunog ng paghampas ng masa sa ibabaw ng kahoy ay naging isang ritual ng pagpapagaling. Sa bawat pagpiga at pag-ikot ng aking mga palad, nararamdaman ko ang presensya ni nanay sa aking tabi, tila ginagabayan ang aking bawat galaw. Nang isalang ko na ang mga tray sa loob ng mainit na hurno, ang katahimikan ng madaling araw ay nabalot ng isang amoy na matagal nang nawala sa eskinitang ito. Ang bango ng vanilla, butter, at bahagyang sunog na asukal ay nagsimulang gumapang palabas ng kusina, dumaan sa mga bitak ng mga bintana, at kumalat sa buong paupahan. Isa-isang nagbuksan ang mga pinto. Ang mga kapitbahay kong pagod mula sa panggabing trabaho at ang mga batang madalas ay nagugutom ay dahan-dahang lumabas, tila mga langgam na naaakit sa tamis. Ang bango naman yan. Sino ang nagluluto? Tanong ng isang lalaking kargador amang hinihimas ang kanyang tiyan. Inilabas ko ang unang batch ng tinapay. Ang kulay ginto nitong balat ay nagniningning sa ilalim ng bumbilya. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang ngiti sa kanilang mga mukha habang tinatanggap ang bawat piraso ay sapat na. Ngunit sa gitna ng katuwaang yon, napansin ko si Aling Rosa na nakasandal sa pinto, matamang nakatingin sa akin. Ang paraan ng pagmasa mo, ang amoy na yan. Pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay tila nanginginig. Para kang si Gloria Villanueva. Napatigil ako. Ang aking kamay ay nanatiling nakahawak sa tray. Paano niyo po kilala ang nanay ko? Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, may iniabot siyang isang maliit at lumang sobre na tila matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang duster. May nagpadala nito kanina lang. Hindi ko alam kung paano kanila nahanap, pero mukhang hindi pa tapos ang nakaraan sa'yo, Althea. Nang buksan ko ang sobre, isang puting papel ang lumabas. Ito ay isang order form para sa 50 dosena ng Pan de Gloria para sa isang darating na gala event. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng aking puso ay ang address ng pagpapadalhan sa ibaba. It was the main office of Montenegro Group of Companies, ang kumpanya ni Rafael. Bakit nila kailangan ng tinapay ko? Isang pagkakataon ba ito para bumangon? O isa na namang patibong para muli akong ilubog sa putik habang ang amoy ng bagong luto at sariwang tinapay ay nagbibigay ng pag-asa sa madilim na eskinita ng Tondo? Sa kabilang dako naman ng lungsod, isang tahimik ngunit matinding unos ang namumuo sa loob ng mansyong Montenegro.
Ang mansyong dati ay puno ng halakhak at tunog ng nagkakaumpugang mga baso ng mamahaling alak ay tila naging isang malamig at abandonadong kuta. Sa loob ng master's bedroom, hindi mapakali si Marisa. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos ang pagkaka-makeup ay bakas na ngayon ang puyat at pagkairita. Marahas niyang itinapon ang kanyang mamahaling designer bag sa ibabaw ng kama, ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa malambot na kutsyon ay hindi sapat para bawasan ang tensyong nararamdaman niya. Rafael, ano ba itong nababalitaan ko? Bakit pati ang paborito kong salon, hindi na tinatanggap ang credit card mo? Pasigaw na bungad ni Marisa nang pumasok si Rafael sa silid. Ang lalaking dati ay laging kagalang-galang, ang tindig ay mukhang lanta na ang balat, ang kanyang mga mata ay lubog at balisang-balisa. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip lumapit siya sa minibar at nagsali ng alak, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig, kaya tumapon ng ilang patak sa sahig. Ang tunog ng alak na dumadaloy sa bus ay tila lalong nagpatingkad sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sumagot ka. Akala ko ba, kontrolado mo ang lahat? Akala ko ba, pagkatapos mawala ng basurang si Althea ay magiging masagana na ang buhay natin? Patuloy na pangungutya ni Marisa. Lumapit siya kay Rafael at marahas na hinablot ang baso mula rito. Nagsisisi na ba ako na ikaw ang pinili ko? Na iniwan ko ang marangyang buhay ko sa ibang bansa para lang bumalik sa isang lalaking wala palang sariling pera? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Tiningnan niya si Marisa nang may halong puot. Ang marangyang buhay mo sa ibang bansa? Huwag mo akong lokohin, Marisa. Alam ko ang katotohanan. Alam kong baon ka rin sa utang, kaya ka bumalik sa akin. Akala mo ay maililigtas kita dahil sa pera ni Althea, di ba? Pareho lang tayong mga linta na nawalan ng biktima. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Marisa. Sa sobrang galit, sinubukan niyang sampalin si Rafael, ngunit mabilis na nahawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Ang mahaba at maingat na inalaga ang kuko ni Marisa ay nabali habang sinusubukan niyang kumawala. Ang tunog ng pagkaputol ng kuko ay tila simbolo ng unti-unting pagguho ng kanyang pagkatao. Demonyo ka, Rafael! Sigaw ni Marisa habang tinitingnan ang kanyang nasirang kuko. Ang sakit sa kanyang daliri ay wala pa sa kalahati ng sakit ng kanyang nasirang ego. Dahil sa takot na tuluyang mawalan ng lahat, nagpasya si Marisa na gumawa ng sariling hakbang. Nang lumabas si Rafael para makipag-usap sa mga abogado, agad niyang kinuha ang kanyang laptop. May narinig siyang bulong-bulungan tungkol sa isang mysterious investor na handang sumagip sa mga naluluging kumpanya sa ilalim ng pangalang AV Legacy. Hindi niya alam na ang mga inisyal na yon ay pagmamay-ari ng babaeng tinapakan niya sa simbahan. Kailangang makuha ko ang tiwala ng investor na ito, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng isang email. Humihingi ng isang lihim na pagkikita. Sa kanyang isip, siya pa rin ang bida, ang babaeng kayang makuha ang lahat gamit ang kanyang ganda at talino. Habang nangyayari ito, si Rafael naman ay nakatayo sa harap ng kanyang opisina. Tinitingnan ng isang larawang ipinadala ng isa sa kanyang mga tauhan. Ito ay isang malabo at patagong kuha ng isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, may bitbit na basket ng tinapay at naglalakad sa madilim na eskinita ng tondo. Kahit nakatalikod, kilala ni Rafael ang bawat galaw ng babaeng iyon. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa kanyang desperasyon na maisalba ang kumpanya, isang masamang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Alam niyang kailangan niya ang recipe ng Pan de Gloria para makuha ang loob ng isang malaking foreign investor na mahilig sa mga pagkaing may tradisyon. At dahil hindi na niya makukuha ang puso ni Althea, kukunin niya ang tanging bagay na mahalaga rito, ang kanyang pamana. Nahanap na kita, Althea. At sa pagkakataong ito,
Sisiguraduhin kong wala ka ng matatatakbuhan, bulong ni Rafael sa hangin, habang ang tunog ng kulog sa malayo ay tila nagbababala ng isang mas malaking trahedya. Ngunit may isang tanong na hindi masagot ni Rafael. Sino ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Althea? May isa pang manlalaro sa madilim na larong ito. Isang taong may sariling interes na hinding-hindi nila inaasahan. Sa kabila ng ingay at talikabok sa eskinita ng tondo, ang maliit na sulok ni Althea ay naging isang santuwaryo ng halimuyak. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa puting ulap ng harina na lumilipad sa hangin, dumidikit sa kanyang buhok at duster, tila isang korona ng pagsisikap. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling bihiya, yes lang ang hinahawakan, ngayon ay puno na ng mga sugat at paltos mula sa pagmamasa at paglilinis ng hurno. Ngunit sa bawat kirot ng kanyang mga kalamnan, nararamdaman niya ang unti-unting paghihilom ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang nagpapahinga sa harap ng isang maliit na debateryang telebisyon sa karinderya ni Aling Rosa, nakuha ng isang anunsyo ang kanyang atensyon. Ang gintong pugon, isang prestihiyosong patimpalak sa telebisyon para sa mga tradisyonal na panadero sa bansa. Ang premyo ay hindi lang pera, kundi ang pagkakataong maitampok ang sariling tatak sa pinakamalalaking supermarket sa Manila. Huwag mo nang pangarapin yan, Hija. Para lang sa mga may pangalan at malalaking kumpanya ang contest na. Yan, komento ni Aling Rosa habang nagpupunas ng lamesa. Ngunit nakita ng matanda ang liyab sa mga mata ni Althea, isang liyab na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Napagpasyahan ni Althea na sumali sa ilalim ng pangalang AV Sweets. Ginamit niya ang bawat sentimong naipon niya mula sa pagtitinda ng tinapay sa kalsada para pambili ng mga dekalidad na sangkap. Ang pagtitipid ay naging sining. Tinitimbang niya ang bawat gramo ng asukal at mantikilya na tila baginto ang mga ito. May mga gabing tanging tubig na lamang ang kanyang hapunan para lamang masiguro na sapat ang kanyang supply para sa audition. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang unti-unting pagbangon. Isang gabi, habang naghahanda siya ng kanyang mga gagamitin para sa pre-qualifying round, narinig niya ang kaluskos sa labas ng kusina. Nang sumilip siya, nakita niya ang ilang mga tambay sa kanto, mga taong binayaran ni Marisa para maghasik ng gulo. Ibinalibag nila ang isang balde ng maruming tubig sa loob ng kusina, dahilan para mabasa ang kanyang mga sako ng harina. Ang puting pulbos na pinaghirapan niyang bilhin ay naging putik sa isang iglap. Nanginig ang buong katawan ni Althea. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak at sumuko na lang. Tiningnan niya ang basang harina sa sahig, ang kanyang puhunan, ang kanyang pag-asa. Dahan-dahan siyang naupo sa isang lumang silya at kinuha ang maliit at kupas na larawan ng kanyang ina mula sa kanyang bulsa. Hinaplos niya ang mukha ng ina sa litrato. Ang kanyang mga daliri ay may bahid pa ng basang harina. Nay, ang hirap pala. Akala ko, sapat na ang talino at sipag. Bakit parang ayaw ng mundo na makabangon ako? Pabulong niyang tanong, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip na sumuko, hinawakan niya ng mas mahigpit ang larawan. Pero hindi ako hihinto. Lalaban ako, Nay. Para sa atin to. Kinabukasan, sa kabila ng kakulangan sa sangkap, nagtungo pa rin si Althea sa studio para sa audition. Ang paligid ay puno ng mga sikat na chef na may mga mamahaling kagamitan at mga assistant. Siya ay mag-isa. Bitbit ang kanyang lumang basket at ang suot na apron ni nanay na may mantsana ng panahon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang pamilyar na figura ang dumaan sa kanyang harap. Isang lalaking nakasuot ng dekalidad na Amerikana. May tindig na kagalang-galang at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ito ang lalaking nakita niya sa huling hanay ng simbahan noong araw ng kanyang naudlot na kasal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa gitna ng abalang paligid.
Ang lalaki ay si Gabriel Sandoval, ang punong hurado ng Patimpalak at isa sa pinakamayayamang food mogul sa bansa. Hindi siya ngumiti, ngunit may bahid ng pagkilala at paghanga sa kanyang titig. Nang magsimula ang screening, mabilis na kumilos si Althea. Ang bawat galaw niya sa kusina ay tila isang sayaw, pamilyar, tapat, at puno ng damdamin. Nang matapos ang oras, tanging ang kanyang tinapay ang nag-iisang may amoy na nagpalingon sa lahat ng naroon. Ngunit bago pa man tawagin ang kanyang pangalan para sa formal na pagpapakilala sa mga hurado, isang staff ang lumapit sa kanya na may dalang clipboard. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Pasensya na, Miss Althea Villanueva, pero kailangang tanggalin ang pangalan mo sa listahan ng mga kalahok ngayong araw. Saad ng staff. Napatigil ang mundo ni Althea. Bakit? Tapos na ang audition. Nakita niyo ang gawa ko. Anong problema? May natanggap kaming ulat tungkol sa iyong reputation at isang pending na kaso ng pagnanakaw ng pondo sa Montenegro Group. Hindi namin pwedeng payagan ng isang taong may bahid ng kriminalidad sa aming show. Sa di kalayuan, nakita ni Althea ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas ng studio. Sa loob nito, isang pares ng mga matang puno ng puot at tagumpay. Ang nakamasid sa kanya, si Marisa. Umalis ka na lang ng kusa, Althea. Ayaw naming kaladkarin ka pa ng mga guard sa harap ng kamera dahil sa kasong kinasangkutan mo. Ang boses ng staff ay walang bahid ng awa. Tila isang hatol na nagtapos sa lahat ng pangarap kong binuo sa loob ng madilim na kusina sa Tondo. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang usok mula sa aking bagong luto na pandegloria ay marahan pang humahalimuyak sa hangin. Isang bango ng banila at gatas na tila nanunuot sa bawat sulok ng studio. Ang tinapay na yon ang aking dangal, ang aking huling alas. Ngunit ngayon ay tila isa na lamang itong piraso ng basurang hindi karapat-dapat sa makinang na entabladong ito. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang bigat ng tray sa aking mga kamay ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Tumingin ako sa paligid. Ang mga chef na kanina ay humahanga sa bango ng aking gawa ay dahan-dahan nang umiiwas ng tingin. May mga bulong-bulungang tila mga bubuyog na naghahatid ng lason sa aking pandinig. Ang aking puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakalamat hanggang sa maramdaman ko ang isang pamilyar na halakhak mula sa likuran. Doon, sa gitna ng mga spotlight na hindi pa nakasindi, nakatayo si Marisa. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay kumikinang, kabaligtaran ng aking apron na may mantsa ng uling at harina. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang kuko na kumakalo sa aking dignidad. How pathetic, Althea. Akala mo ba talaga sa isang piraso ng tinapay ay mabubura mo ang katotohanang isa kang magnanakaw? Bulong niya. Sapat lang para ako ang makarinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang tinitingnan ang aking nanginginig na mga daliri. Ang tondo ay para sa mga basura at ang entabladong ito ay para sa mga reyna. Bumalik ka na sa lungga mo bago ko patawagin ang pulis para ituloy ang demanda ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagod ko sa nakalipas na mga araw ay tila nag-apoy sa aking dibdib. Hinarap ko siya ng walang bakas ng luha. Ang reyna ay hindi kailangang mandaya para manatili sa trono, Marisa. At ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng kaligayahan ng iba dahil wala siyang sariling kakayahan. Bago pa makasagot si Marisa, isang malalim at kagalang-galang na tinig ang bumasag sa tensyon. Si Gabriel Sandoval. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Hindi siya tumingin sa staff, hindi rin siya tumingin kay Marisa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tray ng tinapay na hawak ko. Ang patimpalak na ito ay tungkol sa sining ng pagluluto, hindi tungkol sa mga tsismis sa tabloid, saad ni Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit at kumuha
ng isang piraso ng aking pan de gloria. Ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Kinagat niya ang tinapay, at sa isang saglit, nakita ko ang paglambot ng kanyang matitigas na ekspresyon. Tila may isang alaalang nagising sa kanyang mga mata. Isang alaalang pilit niyang itinatago. Ang lasang ito, pabulong niyang sabi, sapat na para marinig ng lahat. Ito ang lasa ng katapatan. Isang recipe na hindi kayang nakawin o gayahin ng kahit sino. Tumingin siya sa staff na nagpaalis sa akin. Hayaan siyang magpatuloy. Kung may anumang problema sa legal, ang Sandoval Group ang mananagot. Ngunit huwag ninyong hahayaang mawala ang ganitong klaseng talento dahil lamang sa isang walang basehang paratang. Nanlaki ang mga mata ni Marisa sa galit, ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod at marahas na lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang marahas na pag-alis ay tila isang musika sa aking pandinig. Sa harap ng mga kamera, sa ilalim ng mga ilaw, dahan-dahan kong itinaas ang aking tinapay. Ang bawat kagat ng mga hurado ay tila isang hakbang ko patungo sa katarungan. Ang tamis nito ay hindi lang galing sa asukal, kundi sa pait ng aking mga pinagdaanan na ngayon nagbubunga na. Nang matapos ang programa, ang aking pangalan ang nanguna sa listahan. Ngunit habang nagliligpit ako ng aking mga gamit, napansin ko ang isang anino sa gilid ng studio. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, nakatitig sa monitor kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang aking mukha. Si Rafael. Nakita ko ang panginginig ng kanyang panga at ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga palad. Ang lalaking akala ay nabaon na ako sa limot ay ngayon ay nakasaksi sa aking muling pagsilang. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi paghanga. Ito ay isang balisang takot ng isang taong nakita na ang simula ng kanyang sariling katapusan. Nabalik ang aking diwa nang lapitan ako ni Gabriel. May iniabot siyang maliit na card. Hindi lang ito tungkol sa contest, Althea. Ang nanay mo, si Gloria. May utang na loob ako sa kanya na dapat ko nang bayaran. Sino ba talaga si Gabriel sa buhay ni nanay? At ano ang gagawin ni Rafael ngayong alam na niyang ang babaeng binaliwala niya ay ang reynang muling babawi sa lahat ng kinuha sa kanya? Ang alingasaw ng tondo, ang amoy ng basang basura, usok ng mga sasakyan, at ang alat ng dagat ay tila isang pader na sumalubong sa mamahaling pabango ni Rafael. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng paupahan ni Aling Rosa. Suot ang isang dekalidad na polo na tila hindi nababagay sa magaspang at bitak-bitak na semento ng eskinita. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong balat ay unti-unti nang nadudungisan ng putik, gaya ng kanyang pagkatao na pilit niyang itinatago sa likod ng isang maskara ng pagsisisi. Nasa loob ako ng kusina. Masusing minamasa ang harina para sa susunod na batch ng tinapay. Ang bawat pagdiin ng aking mga palad sa malambot na masa ay tila isang paraan ng paglalabas ng lahat ng natitirang bigat sa aking dibdib. Ngunit napatigil ang aking mundo nang marinig ko ang isang boses na dati ay nagpapatibok ng aking puso. Ngunit ngayon ay nagpapabaliktad lamang ng aking sikmura. Althea, please, kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan akong lumingon. Naroon si Rafael, baka sa kanyang mukha ang pagod at ang pilit na lungkot na tila ba siya ang biktima sa kwentong ito. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng awa sa akin. Althea, nagkamali ako. I was under so much pressure. Si Marisa, pinilit niya lang ako. She manipulated me dahil alam niyang gipit ang kumpanya. Pero ikaw, Althea, ikaw pa rin ang kailangan ko. Let's start over. I'll make everything right. Saad niya sa isang tonong akala mo'y isang anghel na nagmamakaawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay tila isang gasgas na plaka na wala nang talab sa akin. Ang pagmamahal na dati ay tila isang malawak na karagatan ay naging isang tuyong disyerto na lamang. Pressure, Rafael? O dahil nalaman mong ang taong tinawag mong basurang pulubi
ay siya palang nagmamay-ari ng lahat ng luhong tinatamasa mo. No, it's not about the money. I love you, Althea. Namimiss ko ang mga luto mo, ang pag-aalaga mo. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa aking balat, mabilis kong kinuha ang timba ng tubig na ginagamit ko sa paglilinis ng mga tray. Sa isang iglap, ang malamig at malabong tubig ay tumalsik sa kanyang mukha. Dinala ang lahat ng puot at dumi ng aking kinimkim na emosyon. Ang tubig ay dumaloy sa kanyang mamahaling polo, naging sanhi ng pagkakadikit nito sa kanyang katawan, habang ang kanyang maayos na buhok ay naging gulo-gulo at basang-basa. Napatulala si Rafael. Ang kanyang maskara ng pagsisisi ay agad na natanggal, pinalitan ng isang matinding galit na nagpasingkit sa kanyang mga mata. How dare you? Alam mo ba kung magkano ang suot ko? Ganyan ka na ba talaga kababa, Althea? Huwag mong dungisan ang lugar na ito ng iyong presensya, Rafael. Ang dumi ng tondo ay mas malinis pa kaysa sa kaluluwa mo? Mariin kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Puno ng kapangyarihang hindi ko akalaing taglay ko. Lalong naggit-ngit si Rafael. Marahas niyang hinablot ang aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Akala mo ba mananalo ka sa contest na, yan? Isang tawag ko lang sa mga investor, sisiguraduhin kong babalik ka sa putik kung saan ka nanggaling. The lady said, "Let go, Mr. Montenegro." Isang baritono at malamig na tinig ang bumasag sa tensyon. Mula sa madilim na bahagi ng pasilyo, lumabas si Gabriel Sandoval. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na bundok na hindi matitinag. Hindi siya kailangang sumigaw. Ang awtoridad sa kanyang boses ay sapat na para mapabitaw si Rafael sa aking braso. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Don't tell me, pumapatol ka na sa mga baker na galing sa squatter area. Pangungutya ni Rafael, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Hindi siya pinansin ni Gabriel. Humakbang siya sa pagitan namin, tila isang proteksyon na hindi ko hiningi ngunit lubos kong ipinagpapasalamat. Ang Sandoval Group ay hindi tumitingin sa kung saan nanggaling ang isang tao, kundi sa kung ano ang kaya nilang gawin. At si Althea? Siya ang kinabukasan ng industriyang ito. At ikaw, Rafael, naririnig ko na ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga utang mo sa buwis. Baka mas kailangan mong asikasuhin ang iyong mga abogado kaysa mang-istorbo ng isang disenteng babae. Ang pamumutla ni Rafael ay tila isang puting tela. Hindi siya nakapagsalita. Alam niyang kapag si Gabriel na ang nagsalita, hindi ito isang banta lamang, kundi isang babala ng paparating na unos. Marahas siyang tumalikod. Ang kanyang basang sapatos ay lumilikha ng tunog ng pagkatalo sa bawat hakbang niya palayo sa aming paupahan. Nanatili akong nakatayo. Ang aking dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba. Lumingon sa akin si Gab. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. Are you all right? Althea? Tumango ako. Dahan-dahang bumalik sa aking pwesto at muling hinawakan ang masa ng harina. Sa labas, naririnig ko pa ang galit na sigaw ni Rafael sa kanyang driver, ngunit hindi ko na sila pinansin. Ang tunog ng aking pagmasa ay muling naghari sa loob ng kusina, isang tahimik na kanta ng aking tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Salamat po, Sir Gabriel, mahina kong sabi, habang patuloy ang aking trabaho. You don't have to thank me. I promised your mother I'd look out for you. At may hawak akong mga dokumento na hinding-hindi magugustuhan ni Rafael. Pabulong niyang sagot. Ngunit sa labas, sa kanto ng eskinita, isang flash ng kamera ang palihim na sumiklab mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Si Marisa, na nakatago sa likod ng makakapal na tint ng bintana, ay nakangiti habang tinitingnan ang mga litrato namin ni Gabriel na tila ba may malalim kaming ugnayan. Masyado kang naging kampante, Althea. Tingnan natin kung paano ka sasaluhin ng malinis mong reputasyon kapag nalaman ng buong bansa na ang paboritong baker nila ay isang mga agaw ng mayaman. Bulong ni Marisa sa hangin.
Isang malanding mga agaw na nagpapanggap na biktima. Ginamit ang luha para makakuha ng mayamang backer. Ang mga salitang iyon sa screen ng aking lumang cellphone ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa aking dangal. Habang binabasa ko ang mga komento sa social media, ang bawat letra ay tila nagiging mga matutulis na kuko na kumakalmot sa aking muka. Ang mga litrato namin ni Gabriel sa tapat ng paupahan, ang paghawak niya sa aking braso para protektahan ako, ay ginamit na sandata para palabasin na ako ang sumira sa relasyon ni Rafael at Marisa. Ang reyna ng tondo na paborito ng publiko kagabi ay naging basurang ahas ngayong umaga. Sa labas ng aking pinto, hindi na ang bango ng tinapay ang namamayani. Ang hangin ay mabaho dahil sa mga bulok na kamatis na ipinukol sa aking bintana. Narinig ko ang kalabog ng mga bato na tumatama sa kahoy kong dingding, tila mga pintig ng galit ng mga taong mabilis maniwala sa kasinungalingan. Sa loob ng silid, nakatayo ako sa gitna ng kadiliman, yakap ang apron ni nanay. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga paa at ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Lumabas ka rito, Althea! Huwag kang magtago sa likod ng duster mo! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Akala namin mabuti kang tao. Yun pala ay gagamitin mo lang ang kahirapan namin para sumikat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit pinigilan kong pumatak ang luha. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na dahil sa pag-ibig na nawala, kundi dahil sa tiwalang ninakaw sa akin. Dahan-dahan kong nilapitan ang bintana at sumilip sa maliit na awang. Nakita ko ang isang grupo ng mga taong may dalang mga karatula, ngunit sa harap nila, nakatayo si Aling Rosa at ang mga kargador sa kanto. Magsilayas kayo rito! Mga wala kayong utang na loob! Sigaw ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, habang iwinawas-iwas ang kanyang walis. Ang tinapay na kinain niyo kahapon, galing sa pawis ng batang ito. Hindi siya ang kumuha sa kung anong meron kayo, kundi kayo ang kumukuha sa kapayapaan niya. Nakita ko kung paano hinarang ng mga kargador ang mga taong nagtatangkang sirain ang aking pwesto. Ang kanilang mga katawang hapos sa trabaho ay naging mga pader ng proteksyon para sa akin. Sa sandaling iyon, ang aking pighati ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung ang mga taong ito na halos wala ring kinakain ay kayang itaya ang kanilang kaligtasan para sa akin, sino ako para manatiling nakatago sa dilim? Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan muli ang mga litratong kumalat. May isang maliit na detalye na nakakuha ng aking pansin. Sa refleksyon ng bintana ng sasakyan kung saan kinuha ang litrato, nakita ko ang isang pamilyar na singsing sa daliri ng taong humahawak ng kamera. Hindi yon kay Marisa. Ang singsing na yon ay may disenyong tanging ang pamilya Montenegro lang ang mayroon. Isang heirloom ring na ibinigay ni Doña Aurora sa kanyang pinagkakatiwalaang sekretary. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi lang pala si Marisa ang gustong sumira sa akin, ang buong pamilya Montenegro ay nakikipagtulungan para siguraduhing hinding-hindi ako makakaangat. Inayos ko ang aking buhok at kinuha ang aking apron. Inilagay ko ang aking cellphone sa ibabaw ng isang tumpok ng harina para magsilbing stand. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat galaw ko ay tila isang paghahanda. Hahanda para sa isang digmaan na ako ang magtatapos. Pinindot ko ang Go Live na button. Sa loob ng ilang segundo, libu-libong tao ang pumasok sa aking live stream. Ang mga mura at pangungutya ay bumaha sa screen, ngunit nanatili akong tahimik, nakatingin ng diretso sa kamera. Ang aking mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang liwanag na tila kayang sumunog sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay malumanay, pero may awtoridad na hindi nila inaasahan. Alam kong marami kayong tanong tungkol sa aking pagkatao. Alam kong marami sa inyo ang naniniwala
na ako ay isang mang-aagaw na walang ibang hangad, kundi ang pera ni Rafael Montenegro. Tumigil ako sandali at huminga ng malalim. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking tabi. Pero oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Ang pangalan ko ay Althea Villanueva at ako ang tumatayo bilang presidente at founder ng AV Legacy Fund, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lahat ng hotel, lupain, at maging ang opisina kung saan nagtatrabaho si Rafael Montenegro. Ipinakita ko sa kamera ang mga orihinal na dokumento, ang aking lagda na katabi ng selyo ng kumpanya. Ang mga komento sa screen ay biglang huminto. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bagyong nagbabadyang tumama. Rafael, Marisa, alam kong nanonood kayo. Pagpapatuloy ko, isang tipid ng ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Binigyan ko kayo ng pagkakataong manahimik, pero pinili ninyong sirain ang tanging bagay na mahalaga sa akin, ang aking dangal. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ko kukunin pabalik ang bawat sentimong ginamit ninyo para sa inyong karangyaan. Bukas na bukas din, ang AV Legacy ay formal nang maglalabas ng eviction notice para sa mansyong kinalalagyan nyo. Bago ko tapusin ang live stream, iniwan ko ang isang huling mensahe na alam kong magpapagulo sa kanilang isipan. At sa taong kumuha ng mga litrato, alam ko kung sino ka. At alam ko rin kung anong sikreto ang itinatago mo sa likod ng pamilya Montenegro. Ipinatay ko ang kamera at napasandal sa lamesa. Ramdam ko ang pagtulo ng isang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay nabitawan ko na ang mabigat na pasaning matagal kong dinala. Ngunit habang nakatingin ako sa labas, nakita ko ang isang itim na van na mabilis na humarurot palayo. Sino ang taong tinutukoy ko sa dulo ng aking live stream? At handa ba ako sa susunod na hakbang na gagawin ng pamilya Montenegro? Ngayong alam na ng buong mundo kung sino ang tunay na may-ari ng kanilang kapalaran? Ang sikat ng araw na tumagos sa malalaking salamin ng mansyon ng mga Montenegro ay hindi nagdala ng init, kundi isang nakakapasong katotohanan. Wala pang 24 oras matapos ang aking live stream, ang kaharian ng kasinungalingan na binuo ni Rafael ay nagsimula nang gumuho. Ang marahas na paghampas sa malaking pintuan na gawa sa mahogany ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sinundan ng matitinding sigaw ng mga kinatawan mula sa bangko at ng mga awtoridad na may hawak ng court order para sa foreclosure at eviction. Sa loob ng mansyon, ang dating mayabang na si Rafael ay tila isang batang nawawala. Paulit-ulit niyang idinidikit ang kanyang cellphone sa kanyang tainga. Pilit na tinatawagan ang mga kaibigan at investors na dati ay nag-aagawan sa kanyang atensyon, ngunit tanging ang malamig na tinig ng operator ang kanyang nakukuha. Ang lahat ay tinalikuran na siya. Ang kanyang ina na si Doña Aurora ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang ilang mamahaling florera, at alahas, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang nakatingin sa mga tauhan ng bangko na walang awang nagdidikit ng mga ceiling tape sa kanilang mga muebles. Samantala, sa isang madilim at maputik na eskinita, malapit sa paliparan, isang babae ang nakadapa sa kalsada. Si Marisa. Bago pa man sumikat ang araw, nilimas niya ang natitirang cash sa vault ni Rafael at tumakas dala ang kanyang mga mamahaling bag. Ngunit ang karma ay may sariling paraan ng paniningil. Bago pa siya makasakay ng taxi, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang humablot sa kanyang bag. Ang kanyang tuhod ay nagasgas sa semento at ang kanyang magagarang damit ay naligo sa putik. Wala siyang nagawa, kundi umiyak at sumigaw sa hangin, habang ang lahat ng perang ninakaw niya ay naglaho ng parang bula. Iniwan siyang walang-wala, walang pamilya, at walang matatakbuhan. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang ihinto ng aking driver ang sasakyan sa tapat mismo ng gate ng mansyon. Hindi na ako nakasuot ng apron o ng punit na wedding gown. Suot ko ang isang malinis at formal na suit, sumisimbolo sa aking tunay na posisyon sa mundong ito.
Dahan-dahan akong bumaba, ang bawat hakbang ko sa sementadong daan ay kalmado. Nang makita ako ni Rafael mula sa pinto, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagtangka siyang lumapit, marahil upang magalit o magmakaawa, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya na kasama ko. Ang pinaka nakakagulat na eksena ay ang paglapit ni Doña Aurora. Ang babaeng walang ginawa, kundi laitin ang aking pagkatao at tawagin akong basura, ay biglang bumagsak sa aking paanan. Mahigpit siyang kumapit sa laylayan ng aking pantalon. Ang kanyang mga hikbi ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Althea, parang awa mo na. Huwag mo kaming palayasin dito. Dito na ako tumanda, dito na kami nakatira. Matuto ka namang tumanaw ng utang na loob. Kami ang nagbigay sa iyo ng pamilya nung nag-iisa ka. Pagsusumamo ng matanda, ang kanyang dating mataas na boses ay ngayon ay basag at puno ng desperasyon. Tiningnan ko siya pababa. Walang galit sa aking puso, ngunit wala ring itong bahid ng awa. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Ang respeto ay hindi nabibili ng pera, tita. At ang utang na loob ay hindi ginagamit para mangalipin ng ibang tao. Hindi niyo ako binigyan ng pamilya. Ginawa niyo akong bangko. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking damit. Walang lingon-likod akong naglakad papasok sa mansyon. Hinayaan ang tunog ng aking sapatos. Nalunurin ang kanyang patuloy na pag-iyak. Sa loob, sinalubong ako ni Gabriel. May dala siyang isang makapal na folder na naglalaman ng mga lumang dokumento. Habang tinitingnan ko ang pagkabaklas ng mga painting sa pader, mahinang nagsalita si Gabriel. May nahanap ang mga investigador ko, Althea. Sa pag-ungkat nila sa mga sikretong account ni Rafael, may nakita silang isang pangalan na paulit-ulit na nagpapadala ng malalaking pondo mula pa noong bata ka. Isang lalaking may kinalaman sa unang panaderya ng nanay mo sa probinsya. Napatingin ako sa kanya. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mabilis. Sino siya? Isang taong matagal nang naghahanap kay Gloria at marahil ang lalaking ito ang tunay mong ama. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala. Bago ko pa man maproseso ang mabigat na revelasyong ito, isang formal na nakasuot na lalaki ang pumasok sa sala. Isa siyang abogado. Walang sabi-sabing iniabot niya sa akin ang isang makapal na brown envelope. Nang buksan ko ito, ang aking paghinga ay halos mahinto. Isa itong subpoena at cease and desist order. May isang malaking kumpanya na nagsampa ng kaso laban sa akin. Inaangkin na ang recipe ng Pan de Gloria at ang lahat ng produkto ng AV Sweets ay nakaw mula sa kanilang intellectual property. Nakatitig ako sa pangalan ng nagreklamo sa ibaba ng pahina. Isang estrangherong hindi ko kilala, ngunit may pirma na kamukhang-kamukha ng sulat kamay ni nanay. Sino ang taong ito? At bakit niya pilit na inaagaw ang nag-iisang pamana na iniwan sa akin ng aking ina? Ang sariwang hangin ng probinsya ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa aking hapong katawan matapos ang ilang oras na paglalakbay palayo sa magulong syudad ng Maynila. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa lumang bayan ng aking kabataan, pakiramdam ko ay unti-unti kong naiiwan ang mga kasinungalingan, galit at paghihiganti na naging anino ko nitong mga nakaraang buwan. Ang kailangan ko ngayon ay hindi ang makipaglaban sa korte, kundi ang hanapin ang aking sarili sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nang tumayo ako sa harap ng aming lumang bahay na gawa sa kahoy at sawali, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at halimuyak ng mga namumulaklak na sampagwita. Walang nagbago sa lugar na ito. Pumasok ako sa loob at dahan-dahang hinaplos ang mahabang lamesang gawa sa nara kung saan unang itinuro sa akin ni nanay ang pagmamasa ng harina. Ang bawat gasgas sa kahoy ay nagkukwento ng kanyang mga sakripisyo, ng kanyang mga gabing walang tulog, para lang may maipakain sa akin kinabukasan. Naglakad ako patungo sa likod bahay kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng mangga. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nagbibigay ng masaganang lilim.
Umupo ako sa ibabaw ng nakausling ugat nito. Dito, sa ilalim ng punong ito, madalas kaming magpahinga ni nanay matapos ang maghapong pagluluto. Niyakap ko ang aking mga tuhod at hinayaan kong tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa sakit ng pagtataksil ni Rafael, kundi mga luha ng pangungulila sa nag-iisang taong nagmahal sa akin ng totoo. Mula sa kalagitnaan ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang paggalaw ng mga damo at ang mahihinang hakbang na papalapit. Nang iangat ko ang aking paningin, nakita ko si Gabriel. Nakasuot siya ng isang simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa formal na bilyonaryong nakilala ko sa syudad. May dala siyang isang maliit na kahoy na kahon na tila ba napakatagal nang nakatago. Hindi na ako nagtaka nang malaman kong nandito ka. Malumanay niyang sabi habang umuupo sa katabing ugat ng puno, nag-iiwan ng sapat na espasyo bilang paggalang. Ang punong ito ang paboritong lugar ni Tita Gloria. Dito rin niya ako laging pinapagalitan nung matigas pa ang ulo ko. Napakunot ang aking noo habang pinupunasan ang aking mga mata. Paano mo nalaman ang tungkol sa punong ito? Bakit kilalang kilala mo ang nanay ko, Gabriel? Tiningnan ni Gabriel ang kahon sa kanyang mga kamay bago dahan-dahang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kalungkutang ngayon ko lang nakita. Bago ako naging Gabriel Sandoval, na may-ari ng mga korporasyon, isa lang akong batang kalye na laging gutom at palaboy-laboy dito sa probinsya. Ninakawan ko ang panaderya ng nanay mo noon. Huli niya ako sa akto. Pero imbes na ipapulis ako, pinaupo niya ako sa kusina at ipinagluto ng mainit na tinapay. Tila tumigil ang pag-ihip ng hangin habang pinakikinggan ko siya. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang kanyang kwento. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Tinuruan niya akong magmasa. Tinuruan niya akong maghanap ng marangal na trabaho. Siya ang nagpaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako. Noong nagkasakit siya at kinailangan mong dalhin siya sa Maynila, iyon ang panahong nasa ibang bansa ako para mag-aral. Hindi ko man lang siya napasalamatan bago siya nawala. Kaya nang malaman kong ikakasal ka kay Rafael, pinabantayan kita. At nang makita ko kung paano kanila sinira, ipinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko sa iyo ang proteksyong ibinigay sa akin ng nanay mo. Inabot niya sa akin ang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang litrato ni nanay at ang ilang mga sulat na hindi niya kailanman naipadala. Sa pinakailalim ay may isang nakaselyong sobre na may nakasulat na huling habilin. Ang aking kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. Ito ang orihinal na kasulatan ng pagmamay-ari ng resipe ng Pan de Gloria. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso ay ang isang talata na nagpapaliwanag kung kanino talaga nagmula ang pondo ng panaderya. At isang kondisyon tungkol sa isang taong nagngangalang Eduardo, ang pangalang laging iniiyakan ni nanay tuwing gabi noong bata pa ako. Bago ko pa man mabasa ang buong nilalaman ng sulat, ang aming kapayapaan ay biglang sinira ng tunog ng mabilis na paglagitik ng mga tuyong dahon at pagbali ng mga sanga mula sa gawing harapan ng bahay. Ang yabag ng mga paa ay mabigat, tila nagmamadali at puno ng galit. Tumayo si Gabriel at mabilis na humarang sa aking harapan. Mula sa gilid ng lumang bahay, lumabas ang isang figurang halos hindi ko na makilala. Ang kanyang mga damit ay punit at marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang kabaliwan, si Rafael. Ngunit hindi ang kanyang nakakatakot na itsura ang nagpatayo sa lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit siyang nakahawak sa isang itim at mabigat na baril, habang ang kanyang kaliwang kamay ay may bitbit na isang lalagyang plastik na nangangamoy ng matapang na gasolina. Akala niyo ba? Akala niyo ba tapos na ang laro? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig sa desperasyon.
Tinitigan niya ako ng may sukdulang puot habang dahan-dahang itinataas ang dulo ng baril patungo sa aming direksyon. Kinuha mo ang lahat sa akin, Althea. Ang bahay ko, ang kumpanya ko, ang dangal ko. Kung mawawala rin lang akong parang aso, sisiguraduhin kong dito sa mismong pinanggalingan mo, tayo sabay-sabay na masusunog. Ang matapang na amoy ng gasolina ay mabilis na humalo sa sariwang hangin ng probinsya, tila isang makapal na usok na sumasakal sa aking paghinga. Ang malamig at itim na baril na hawak ni Rafael ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Gabriel, ngunit ang kanyang nanlilisik at mapupulang mga mata ay nakapako sa akin. Sa bawat paghakbang niya papalapit, ang mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga sapatos ay nadudurog, tila isang malagim na babala ng nagbabadyang kamatayan sa mismong bakuran kung saan ako lumaki. Pumasok kayo sa loob! Sa kusina! Bilis! Utos ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nababasag sa galit at desperasyon. Wala kaming nagawa ni Gabriel kundi ang sumunod. Naglalakad ng marahan habang ang baril ay nakatutok sa aming mga likuran. Pumasok kami sa lumang kusina ni Nanay. Ang lugar na dati ay puno ng halimuyak ng matamis na tinapay at pagmamahal. Ngayon, ang sagradong espasyong ito ay unti-unting nilalason ng amoy ng asido at gasolina na walang habas na ibinubuhos ni Rafael sa mga haligi, sa mga lumang lamesa, at sa sahig na gawa sa kahoy. Mula sa bulsa ng kanyang punit na jacket, inihagis niya sa aking harapan ang isang gusot na dokumento na may kasamang pluma. Isa itong kasulatan ng paglilipat ng lahat ng ari-arian at kapangyarihan ng AV Legacy pabalik sa kanyang pangalan. Kalakip ang pag-atras ng lahat ng kasong isinampa laban sa kanyang pamilya. Pirmahan mo yan, Althea. Pirmahan mo kung gusto mo pang masikatan ng araw bukas. Ibalik mo sa akin ang buhay ko at aalis ako nang walang nasasaktan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang sumisigaw, tila isang taong nawalan na ng huling hibla ng katinuan. Naramdaman ko ang pagharang ni Gabriel sa aking gilid, ginagawang kalasag ang sariling katawan. Name your price, Rafael. Ibibigay ko ang kahit anong halaga. I-transfer ko ang pera ngayon din. Huwag mo lang sasaktan si Althea. Malumanay ngunit matapang na alok ni Gabriel, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit ang puot at nasirang ego ni Rafael ay hindi na kayang bilhin ng kahit anong yaman. Isang mapakla at malademonyong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ko kailangan ng limos mo, Sandoval. Hindi tungkol sa pera ito, ang kailangan ko ay makitang gumagapang at nagmamakaawa ang babaeng ito na walang ginawa, kundi sirain ang aking karangalan. Tiningnan ko ang nanginginig na kamay ni Rafael na nakakapit sa baril. Nakita ko ang sukdulang takot sa likod ng kanyang pag-aamok. Sa sandaling iyon, tila isang pamilyar na alaalang nagbigay ng init sa aking dibdib. Naalala ko ang tapang ni Nanay noong mga panahong wala kaming makain, ngunit hindi siya kailanman lumuhod sa mga taong umaapak sa amin. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong humakbang paharap, nilalampasan ng braso ni Gabriel na nagtatangkang pumigil sa akin. Hindi ko kinuha ang buhay mo, Rafael. Kalmado kong sabi, hindi inaalintana ang baril na nakatutok ngayon sa pagitan ng aking mga mata. Ikaw ang sumira nito. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang pinaghirapan ko, ang buong pagmamahal ko. Pero mas pinili mong maniwala sa isang ilusyon kasama si Marisa. Pera lang ang minahal niya sa iyo. Nasaan na ba siya ngayon, Rafael? Nasaan ang babaeng ipinagpalit mo sa akin noong oras na kailangan mo ng kakampi? Nanginig ang panga ni Rafael sa pagbanggit ko sa pangalan ng babaeng iyon. Ang tanong na yon ay tila isang lason na lalong sumira sa kanyang katinuan. Hanggang ngayon, isang malaking palaisipan kung saan nagtago ang babaeng yon matapos limasin ang huling yaman niya. Iniwan ba niya si Rafael para mabulok ng mag-isa sa kulungan o may mas madilim pa siyang balak na pinaplano sa mga oras na ito? Tumahimik ka! Wala siyang kwenta at mas lalong wala kang kwenta.
Sigaw niya, tila binibiyak ang sariling ulo sa sakit ng katotohanan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang kahit anong bahid ng luha o panginginig sa aking tinig. Inilabas ko ang lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Ikaw ang talo, Rafael. Noon pa. Ang mga salitang iyon ay tila naging mitya na, tuluyang nagpasabog sa kanyang isipan. Marahas niyang itinaas ang baril, ang kanyang daliri ay mariing nakadiin sa gatilyo. Sa parehong sandali, ang matinis na tunog ng mga sirena ng pulisya na papalapit mula sa kalsada ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang patunay na nakahingi ng tulong ang mga tauhan ni Gabriel bago pa man umabot sa sukdulan ang lahat. Dahil sa pagkagulat at pag-aapura ni Rafael na tapusin ang kanyang balak, isang mabilis at matapang na pagkilos ang ginawa ni Gabriel upang agawin ang armas. Nagpambuno ang dalawang lalaki sa ibabaw ng sahig na basang-basa ng gasolina. Ang aking mga sigaw ng pagmamakaawa ay nalunod sa kaguluhan ng kanilang mga hakbang at paghingal. Sa gitna ng kanilang marahas na paglalaban, isang bingi at nakakapasong putok ng baril ang yumanig sa buong kusina. Ang amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa matapang na amoy ng gasolina. Ang oras ay tila huminto. Isang mabigat ng katawan ang bumagsak sa sahig at ang dugong kasing pula ng apoy ay unti-unting umagos sa ibabaw ng lumang kahoy. Ang umaling-aungaw na putok ng baril ay tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng lumang kusina. Nang mahawi ang manipis na usok ng pulbura, nakita ko si Rafael na nakahandusay sa sahig, namimilipit sa sakit habang mahigpit na sapo ang kanyang duguang binti. Sa kanyang marahas na pagpupumiglas na mapanatili ang baril, siya mismo ang nakalabit sa gatilyo ng sarili niyang armas. Ligtas si Gabriel, nakatayo at humihingal habang mabilis na pumasok ang mga alagad ng batas na kanina pa nakaabang sa labas. Dahan-dahan nilang pinusasan ang lalaking minsan kong pinangarap makasama habang buhay. Habang kinakaladkad si Rafael palabas, ang kanyang mga mata ay walang ibang sinasabi kundi ang pait ng tuluyang pagkatalo at ang katotohanang siya ang sarili niyang naging berdugo. Hindi nagtagal, umabot sa akin ang balita tungkol sa kinahinatnan ni Marisa. Nahuli siya ng mga awtoridad sa isang maliit at maruming motel sa laylayan ng Maynila. Nagtangka siyang mang-estafa ng isang matandang dayuhan upang makakuha ng perang pamasahe palabas ng bansa. Ang dating nakataas niyang noo ay nakayuko na ngayon. Pilit na itinatago ang mukhang walang kolorete at puno ng dumi mula sa mga kumikislap na ilaw ng mga kamera ng media. Ang kanilang kasakiman na minsan ay sumira sa aking mundo, ang mismong nagtayo ng kanilang malamig na kulungan. Lumipas ang ilang buwan at ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Nabawi ko ang buong kontrol sa AV Legacy at lahat ng ari-ari ang kinuha nila. Ngunit ang salapi at kapangyarihan ay hindi na sapat para sa akin. Ginamit ko ang malaking bahagi ng aking yaman upang ipatayo ang Glorious Haven, isang libreng paaralan at paggawaan ng tinapay para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at matinding kahirapan. Ang mga babaeng tulad ng mga nakasama ko sa tondo ay nabigyan ng pagkakataong matuto, kumita, at tumayong muli sa sarili nilang mga paa nang hindi na umaasa sa awa ng iba. Sa mismong takip silim bago ang formal na pagbubukas ng paaralan, dinala ko ang isang malaking kwadro sa pangunahing bulwagan. Dahan-dahan kong isinabit sa pinakagitnang dingding ang ipinintang larawan ni nanay. Sa larawan, nakangiti siya habang may hawak na mainit na pandesal. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at naramdaman ko ang isang mainit na yakap sa aking kaluluwa. Wala na ang takot, wala na ang pighati. Ang natira na lamang ay ang dalisay na kapayapaan at pagmamalaki. Natupad ko na ang pangarap namin, Nay. Naramdaman ko ang paglapit ni Gabriel. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking likod. Isang simpleng haplos na naghatid ng kakaibang kaba at tamis sa aking dibdib. Sa tuwing nagkakatitigan kami,
May isang tahimik na tanong na nabubuo sa aking isipan. Hanggang kailan kami mananatiling magkaibigan at tagapagtanggol ng isa't isa? May puwang pa ba sa aking pusong minsan nang nadurog para sa isang bagong pag-ibig na kasing tatag at tapat ng lalaking nasa aking tabi? Kinabukasan ang araw ng pagbubukas ay napuno ng halakhak at halimuyak ng matatamis na tinapay. Ang mga kababaihan ay masayang nagpapakita ng kanilang mga natutunang sining sa pagluluto. Ngunit sa gitna ng masayang pagdiriwang, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan na gawa sa salamin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong ang pumasok. Ang kanyang mukha ay may malalim na mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. May hawig sa mga matang araw-araw kong nakikita sa salamin. Tumigil ang musika at ang lahat ng paningin ay napunta sa kanya. Lalo na nang ilabas niya mula sa kanyang bulsa ang pamilyar na brown envelope. Ang parehong envelope ng kasong nagtatangkang umangkin sa resipe ni nanay. Ang malamig na hangin na dala ng pagtataka ay bumasag sa masayang paligid ng formal na pagbubukas ng paaralan. Dahan-dahang lumapit ang matandang lalaki, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa brown envelope. Ngunit sa halip na maghasik ng gulo, unti-unting lumuhod ang lalaki sa aking harapan. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng bakas sa kanyang kulubot na pisngi. Siya si Eduardo, ang lalaking minahal ng aking ina, ang taong naghahanap sa amin sa loob ng mahabang panahon. Ang kasong isinampa niya ay hindi upang agawin ang aming pamana, kundi isang desperadong hakbang ng kanyang mga abogado upang mahanap ako matapos kong magtago sa tondo. Ibinigay niya sa akin ang buong karapatan nang walang kapalit-kabong, kasabay ng isang panawagan ng kapatawaran. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagtatanim ng galit ay isang tanikalang ako rin ang nagsuot sa aking sarili. Ilang araw matapos ang pagtatagpong iyon, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang malamig at kulay-abong pasilidad ng bilibiran. Ang pag-inggit ng mabigat na bakal na pintuan ay naghudyat ng pagpasok ng isang lalaking halos hindi ko na makilala. Nakasuot ng kulay kahel na uniforme, si Rafael ay naupo sa kabilang panig ng salamin na naghihiwalay sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang at pangaakit, ay ngayon ay malalalim, madilim, at puno ng kawalan ng pag-asa. Inaasahan niyang susumbatan ko siya na ipapamukha ko sa kanya ang aking tagumpay at ang kanyang pagkasira. Kinuha ko ang telepono at pinakinggan ang kanyang nanginginig na paghinga. Bakit ka nandito, Althea? Para pagtawanan ako? Para makita kung gaano ako kaawa-awa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Tinitigan ko siya nang walang bahid ng galit, kundi isang malalim na awa. Nandito ako para palayain ang sarili ko, Rafael. Matagal kong inisip kung paano kita gagantihan, kung paano ko ipaparamdam sa iyo ang sakit na ginawa mo sa akin. Pero narealize ko na hanggat galit ako sa iyo, nakakulong pa rin ako sa nakaraan natin. Pinapatawad na kita, Rafael, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ibinalik ko ang telepono sa lalagyan at tumayo. Ang pagtalikod ko sa kanya ay ang tuluyang pagputol sa huling sinulid na nag-uugnay sa aming dalawa. Iniiwan siya sa sarili niyang impyerno habang ako ay naglalakad patungo sa liwanag. Sa labas ng pasilidad, naghihintay si Gabriel. Ang kulay kahel at ginto ng papalubog na araw ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanyang mukha. Sabay kaming naglakad sa gilid ng isang tahimik na ilog. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila naghuhugas sa lahat ng bigat na dala-dala ko kanina. Dahan-dahan kong kinapa ang lumang kwintas na nakatago sa ilalim ng aking damit. Isang alahas na ibinigay ni Rafael noong aming unang anibersaryo na itinago ko bilang paalala ng aking pagpapakatanga at sakit. Inalis ko ang kawit nito. Sa isang malalim na buntong hininga, hinayaan kong mahulog ang kwintas mula sa aking mga daliri. Ang pagdampi ng bakal sa ibabaw ng ilog ay lumikha ng maliliit na alon
hanggang sa tuluyan itong lamunin ng malalim na tubig, dala ang lahat ng aking nakaraan. Naramdaman ko ang mainit at malapad na palad ni Gabriel na bumalot sa aking nanginginig na kamay. Ang kanyang paghawak ay hindi mahigpit upang manakal, kundi sapat lang upang iparamdam na hindi na ako nag-iisa. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang matipunong balikat. Ang kanyang pamilyar na amoy ng kape at panibagong pag-asa ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa aking mga takot. Wala na, Gabriel. Tapos na ang bagyo, bulong ko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang emosyong hindi na niya kailangang itago pa. Ang pagtatapos ng bagyo ay simula ng isang panibagong umaga, Althea. Malambing niyang tugon. Hinahaplos ang ilang hibla ng buhok na hinahangin sa aking mukha. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang maliit na kahon na binalot sa telang pelus. Iniabot niya ito sa akin nang may nanginginig na ngiti. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Inaasahan kong isa itong alahas, marahil isang singsing upang formal na hingi ng aking pag-ibig. Ngunit nang buksan ko ang kahon, ang laman nito ay isang bagay na kailanman ay hindi ko inasahang makita muli. Isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga at nagpabalik ng isang napakahalagang alaala mula sa aking pagkabata. Nang tuluyang mabuksan ang maliit na kahon na gawa sa pelus, ang aking mga luha ay muling nagbadyang pumatak. Ngunit ngayon ay dahil sa labis na tuwa at pagkamangha, sa loob nito ay nakahimlay ang isang maliit at kupas na rodilyong kahoy, ang paborito kong laruan noong musmus pa ako, ang mismong ginagamit ko sa tabi ni nanay tuwing nagmamasa siya ng harina. Nawala ko ito noong lumuwas kami pa Maynila at hindi ko inaasahang sa lahat ng taong lumipas, pinili itong itago at ingatan ng lalaking nakatayo sa aking harapan. Ang simpleng bagay na ito ay nagpatunay na ang pagmamahal ni Gabriel ay hindi nagsimula sa aking tagumpay o sa aking yaman, kundi sa aking pinakapayak na simula. Ang alaalang iyon ay nagbigay ng panibagong kinang sa aking mga mata habang naglalakad ako pababa ng malaking hagdanan ng isang marangyang hotel sa Maynila. Ngayong gabi ay ang formal na pagdiriwang ng anibersaryo ng AV Legacy at ang pagtatapos ng unang batch ng mga mag-aaral mula sa Glorious Haven. Hindi tulad ng una kong pagtapak sa isang granding okasyon kung saan suot ko ang isang puting gown na nauwi sa dumi at luha. Ngayon ay nakasuot ako ng isang mahaba at eleganteng pulang damit. Sumisimbolo ito sa tapang, apoy, at muling pagbangon mula sa mga abo ng nakaraan. Ang bulwagan ay puno hindi ng mga mapagmataas na bilyonaryo at mga mapanghusgang mamumuhunan, kundi ng mga taong tunay na naging pamilya ko. Naroon si Aling Rosa na nakasuot ng maayos na terno, pilit na pinipigilan ang pag-iyak habang kumakaway sa akin mula sa kanyang upuan. Naroon ang mga kababaihan mula sa Tondo, mga dating biktima ng pang-aabuso at kahirapan na ngayon ay may hawak ng mga sertipiko ng kanilang sariling hanap buhay, mga matang puno ng pag-asa. At sa pinakamatayog na lamesa, nakaupo si Eduardo, ang aking ama, na may maaliwalas na ngiti at pagmamalaki sa kanyang mga mata habang pinapanood ang aking bawat hakbang. Nang tumuntong ako sa entablado, ang buong paligid ay nabalot ng masigabong pagpupugay mula sa mga bisita. Ang bawat ngiti at pagtango nila ay tila isang mainit na yakap na pumapawi sa lahat ng aking pagod. Humarap ako sa kanila nang may pusong umaapaw sa pasasalamat. Ilang taon na ang nakalilipas, tumayo ako sa isang katulad na bulwagan. Inisip na ang halaga ko ay nakasalalay sa apelyido ng lalaking pakakasalan ko. Panimula ko, ang aking boses ay buo at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pero tinuruan ako ng tadhana at ng napakaraming taong nagmahal sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng iyong posisyon.
Nasusukat ito sa dami ng pusong natulungan mong bumangon mula sa pagkakadapa. Kayo ang aking tagumpay. Kayo ang tunay na pamana ng aking ina. Pagkatapos ng aking mensahe, inilabas ng aking mga estudyante ang isang napakalaking cake na sila mismo ang nag-bake at nagdisenyo bilang sorpresa. Isa itong replika ng cake na ginawa ko noong araw ng aking naudlot na kasal, ngunit ngayon, mas mataas, mas matibay, at puno ng makukulay na bulaklak na gawa sa asukal. Lumapit ako, kumuha ng isang maliit na piraso, at dahan-dahan itong isinubo. Ang bango ng banila, ang lambot ng tinapay, at ang tamis ng icing ay nagsanib sa aking dila. Sa pagkakataong ito, walang pait ng pagtataksil, walang pangamba. Ito na ang tunay na lasa ng langit, ang tamis ng tagumpay na hindi na kailanman maaagaw ng sinuman. Habang ang lahat ay masayang nag-uusap at nagpapalitan ng mga yakap, dahan-dahang lumapit sa akin si Eduardo. May kinuha siya mula sa panloob na bulsa ng kanyang barong. Isa itong lumang sobre na medyo naninilaw na ang mga gilid dahil sa kalumaan. Habang nililinis ko ang mga lumang kagamitan sa kwarto ng iyong ina sa probinsya, nakita ko ito na nakaipit sa pinakagitna ng kanyang lumang Biblia. Malumanay na paliwanag ng aking ama, ang kanyang boses ay may halong matinding emosyon. Nakasulat sa labas, nabuksan mo lamang ito sa araw na maramdaman mong buo na ulit ang iyong puso. Tinitigan ko ang pamilyar na sulat kamay ni nanay sa ibabaw ng sobre. Ang aking dibdib ay muling napuno ng pananabik at isang kakaibang kaba na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ano kaya ang huling mensahe na nais iparating ng nag-iisang babaeng naging pundasyon ng aking buhay? Isang mensahe na naghintay ng tamang panahon bago magpakita sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng lumang papel ay tila isang malumanay na pagbati mula sa nakaraan. Ang pamilyar na amoy ng lumang aparador ni nanay ay sumamyo sa hangin, nagdadala ng isang matinding kalinga na matagal ko nang inasam. Sa gitna ng maingay at masayang pagdiriwang sa bulwagan, tila kaming dalawa na lamang ng aking ina ang naiwan sa mundo habang binabasa ko ang kanyang liham. Sa aking pinakamamahal na Althea, panimula ng sulat, ang bawat letra ay nakasulat sa maayos at bilugang kumpas ng kanyang pluma. Kung nababasa mo ito, alam kong napagtagumpayan mo na ang pinakamalaking unos sa iyong buhay. Marahil ay marami kang pinagdaanang sakit, mga luhang itinago mo sa dilim, at mga taong sumira sa iyong tiwala. Ngunit anak, ang huli kong hiling para sa iyo ay hindi ang maging pinakamayaman o pinakasikat. Ang hiling ko ay matutunan mong magpatawad, hindi lang sa mga taong nanakit sa iyo, kundi lalo't higit sa iyong sarili. Huminto ako sa pagbabasa habang ang aking mga mata ay napuno ng luha. Tila alam ni nanay ang eksaktong bigat na bitbit ko sa loob ng maraming taon. Huwag mong sisihin ang iyong sarili kung minsan kang nagmahal ng bulag o kung minsan mong ibinaba ang iyong halaga para sa mga taong hindi nakakita ng iyong kinang. Pagpapatuloy ng liham, ang mga pagkakamaling iyon ay hindi kabawasan sa iyong pagkatao. Sila ang mga sangkap na nagpatibay sa iyo. Ngayon, buo ka na, malaya ka na, mabuhay ka ng walang bitbit na galit at hayaan mong ang pag-ibig na totoo ang magpuno sa iyong puso. Itinupi ko ang sulat at inilapit ito sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tuluyang paglalaho ng huling anino ng aking nakaraan. Napatawad ko na ba sila? Oo. Napatawad ko na si Rafael sa kanyang pagiging makasarili at si Marisa sa kanyang panlilinlang. Ngunit ang pinakamahalaga, napatawad ko na ang aking sarili. Pinatawad ko ang dating Althea na pumayag na maging anino lamang ng ibang tao. Isang pares ng may init at matipunong mga braso ang dahan-dahang yumakap sa akin mula sa likuran. Ang pamilyar na halimuyak ng kape at panatag na pagmamahal ay agad na nagpakalma sa aking sistema. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa aking balikat. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang iparating
na palagi siyang naririto, isang matibay na haligi sa buhay kong minsan nang gumuho. Marahan kong ipinatong ang aking ulo sa kanyang dibdib, dinarama ang mapayapang ritmo ng kanyang paghinga at ang tahimik na pintig ng kanyang puso. Nakahanap na ako ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nabili ng anumang halaga, kundi natagpuan sa piling ng mga taong pinili akong mahalin sa aking pinakapayak na anyo, si Gabriel, ang aking amang si Eduardo, at ang mga babaeng naging pamilya ko. Sa aking paglingon sa mga pinagdaanan ko, isang malaking aral ang aking natutunan na babaunin ko habang buhay. Ang tunay na kaligayahan at halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa pamilyang kinabibilangan ng kanyang asawa o sa dami ng yamang maaari niyang ipagmalaki. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-ibig sa sarili at sa kakayahang tumayong muli matapos madapa. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magbibigay ng hustisya. Ang pinakamagandang higanti ay ang patuloy na pagbangon, paghilom at pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling liwanag. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang Glorious Haven. Kahit gabi na, alam kong ang malalaking pugon sa aming kusina ay mananatiling mainit. Nag-aantay sa mga bagong hari ng mamasahin pagsapit ng umaga. Ang apoy sa mga pugong iyon ay hindi kailanman mamatay. Ito ang apoy ng pag-asa, ang init ng pamilya, at ang liwanag na magsisilbing gabay sa sino mang nawawala sa dilim. Tapos na ang bagyo at sa wakas, ang bukas ay may dalang walang hanggang tamis ng isang bagong simula.